Magandang araw! Welcome muli sa ating channel na kung saan binabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan. Dito lang yan sa ating tahanan na Law and Health in Filipino. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang isang kaso na yumanig sa buong United Kingdom. Ito ang Soham Murders. Ito ang kwento ni Ian Huntley at ng dalawang batang biktima na sina Holly Wells at Jessica Chapman. Tatalakayin natin kung sino si Ian Huntley, ang kanyang background, ang nangyari sa mga biktima, ang investigasyon, at ang naging hatol sa kaso. Si Ian Huntley ay ipinanganak noong April 7, 1974 sa Sherborne, Durham, England sa United Kingdom. Sa murang edad pa lamang, napansin na ang ilang nakakabahalang pag-uugali niya tulad ng pagiging agresibo at pagkakaroon ng interes sa pagsusunog. Habang lumalaki siya, nagkaroon siya ng ilang kaso tulad ng pagnanakaw at burglary. Sa huling bahagi ng 1990s, lumipat siya sa Soham, Cambridgeshire, isang lugar na matatagpuan din sa England. Doon siya nagtrabaho bilang caretaker sa paaralan ng Soham Village College. Sa panlabas, mukhang normal at responsable siyang miyembro ng komunidad. Ngunit sa likod nito, may mga ugali at pag-iisip siyang mapanganib. Meron din siyang kasintahan na si Maxine Carr na kalaunan naging bahagi rin siya ng kontrobersya sa kaso dahil sa pagbibigay niya ng maling alibay kay Huntley. Ang dalawang biktima, sina Holly Wells at Jessica Chapman, ay parehong 10 taong gulang. Si Holly Wells ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Kilala siya bilang masayahin, mabait at palakaibigan. Si Jessica Chapman naman ay isang energetic at sociable na bata. Mahilig siya sa paaralan at sa mga gawain kasama ang kanyang mga kaibigan. Magkaibigan sila at halos hindi mapaghiwalay. Pareho silang nag-aaral sa Soham Village College at mahal sila ng kanilang pamilya at komunidad. Noong August 4, 2002, isang linggo, lumabas sina Holly Wells at Jessica Chapman upang maglakad at makipagkita sa mga kaibigan sa Soham. Ngunit hindi sila nakauwi sa kanilang mga bahay. Dahil dito, agad silang iniulat ng kanilang pamilya bilang nawawala. Nagsimula ang malawakang paghahanap ng pulisya at mga bolontaryo. Ang buong komunidad ay tumulong sa paghahanap habang umaasa na ligtas pa ang dalawang bata. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naging pangunahing sospek si Ian Huntley dahil sa kanyang lokasyon at koneksyon sa paaralan ng mga bata. Lumabas sa investigasyon na inanyayahan niya ang dalawang bata papasok sa kanyang bahay. Ayon sa mga ulat, pinatay niya ang mga bata sa pamamagitan ng strangulation o pagsakal. Pinaniniwalaang ang motibasyon ay may kinalaman sa sexual interest at ang pagnanais niyang alisin ang mga saksi upang hindi siya mahuli. Matapos ang krimen, sinubukan niyang itago ang ebidensya at ilayo ang mga katawan upang hindi agad matuklasan ang nangyari. Noong August 17, 2002, 13 araw matapos nawala ang mga bata,
natagpuan ang kanilang mga katawan malapit sa nayon ng Lord na hindi kalayuan sa Soham. Ang kanilang mga katawan ay nakabaon sa mababaw na hukay. Kinumpirma ng forensic investigation na ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay manual strangulation o pagsakal. Dahil sa mga inconsistencies sa kanyang mga pahayag at sa ebidensyang nakalap ng pulisya, inaresto si Ian Huntley noong August 19, 2002. Sa simula ay itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Samantala, ang kanyang kasintahan na si Maxine Carr ay nagsabi sa pulis na magkasama sila noong oras ng krimen. Isang pahayag na kalaunan ay napatunayang hindi totoo. Nagsimula ang paglilitis kay Ian Huntley noong October 5, 2003 sa Old Bailey, ang pangunahing criminal court sa London. Isa ito sa pinakapinag-uusapang kaso sa kasaysayan ng UK. Ipinakita ng mga prosecutor ang forensic evidence, testimonya ng mga saksi, at ang mga pabago-bago sa mga kwento ni Huntley. Sa kabila nito, nag-plead siya ng not guilty sa simula. Noong December 17, 2003, napatunayang guilty si Ian Huntley sa pagpatay kina Holly Wells at Jessica Chapman. Siya ay hinatulan ng life imprisonment at ipinahayag na hindi siya dapat makalaya habang buhay dahil sa kabigatan ng kanyang krimen. Samantala, si Maxine Carr ay napatunayang guilty sa pagbibigay ng maling impormasyon sa pulisya at hinatulan ng 3.5 taong pagkakakulong. Ngunit siya ay pinalaya pagkatapos ng 21 buwan at siya ay binigyan ng bagong pangalan at pisikal na anyo sa pamamagitan ng cosmetic surgery sa halagang £2 million. Sa ngayon, siya ay masayang naninirahan sa isang coastal town kasama ang kanyang husband at ang kanyang anak. Ang Soham murders ay nagdulot ng malaking pagbabago sa United Kingdom. Napag-alaman na may mga kakulangan sa background checking ng mga taong nagtatrabaho sa mga paaralan. Dahil dito, nagpatupad ang pamahalaan ng mas mahigpit na sistema ng vetting o criminal records checks para sa mga empleyadong nagtatrabaho kasama ang mga bata. Sa kabuuan, ang kaso ni Ian Huntley ay isang trahedyang nagdulot ng matinding lungkot sa buong bansa. Bagamat napakasakit ng nangyari, nagbigay ito ng mahalagang aral tungkol sa child protection at seguridad sa mga paaralan. Ang alaala ni na Holly Wells at Jessica Chapman ay patuloy na pinahahalagahan ng kanilang pamilya at ng komunidad ng Soham. Naway magsilbi ang kanilang kwento bilang paalala sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga bata. Bilang isang kamakailang update sa kasong ito, si Ian Huntley ay namatay noong March 7, 2026 sa edad na 52 years old. Siya ay nasa HM Prison Frankland, isang maximum security prison sa England, kung saan siya nagsilbi ng habang buhay na sentensya para sa pagpatay kina Holly Wells at Jessica Chapman. Noong February 26, 2026, siya ay inatake ng kapwa preso gamit ang metal bar sa loob ng prison workshop. Nagtamo siya ng malubhang pinsala sa ulo at dinala sa hospital kung saan siya inilagay sa life support. Pagkatapos na ilang araw, tinanggal ang life support at siya ay namatay sa ospital. Ang insidenteng ito ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad. Bagamat natapos ang kanyang buhay, ang epekto ng kanyang krimen
ay patuloy na nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima at ng buong komunidad sa United Kingdom. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo dito lang sa channel ng Kalusugan at Batas, ang Law and Health in Filipino.